Pero yun, Hi, sir. Hindi po. John, ito po sa GMA 7 po. yeah, I know this is all set up, so don't worry. Desperado na ang gobyernong nakangiwi ang panga. Pinapatahimik na ang lahat ng mga DDS ng mga matatapang nagkikritisize sa gobyernong walang haba sa paglilimas sa kaban ng bayan. At masyadong iyakin tong presidenteng ito, anak ng kagwang na to. Manong Jason sa pinakulong ni Bongbong Marcos dahil di umano sa kasong unlawful publication. Pero abogado ni Manong Jason sa nakitaan ng butas ang warrant of arrest na sinerve sa kanya kagabi. Palpak lagapak. Kay Eric, damay rin po. Meron din po siyang warrant of arrest. Kaso nga lang, palos si Kay Eric, hindi nahanap. Matindi rin po ang estratehiya na ginawa ng NBI, ng gobyernong Marcos eh. Kasi nga ngayong holiday ngayon, walang opisina. So walang panahon makapagpiyansa itong si Manong Jason sa at Kay Eric kung nahuli si Kay Eric. Kaya, ang mangyayari, ma-detain talaga si Manong Jason sa dyan sa NBI. So makakatulog yung matanda. Senior citizen na rin po ito eh. Pero sabi naman ni Attorney Mark Tolentino, gawin po nila ang lahat ng paraan para makalabas si Manong Jason sa. Grabe ng panggigipit, bongit ha! Masyadong iyakin nga. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bistak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Pa-subscribe din po. Ito po ay maliwanag na panggigipit. Pangkikitil sa freedom of expression at freedom of speech. Wala po silang ganun eh. Bawal po talaga kayo magsalita. Pag mag-criticize kayo sa gobyerno, kakasuhan kayo, papahuli ka at ipapakulong ka. Anak ng kagwang, nakadalawang bisis na yan si Manong Jason sa ngayong taon, ngayong Marcos admin na pinapakulong ni Bongbong Marcos. Kumakailan, di ba, sa Quezon City ho. Ito na ba ang mitya ng martial law? Nabawal ka na mag-criticize sa gobyerno. Pag nag-criticize ka, may kaso ka, gawan ka ng kaso at paparisto ka. Ito na nga ho ang simula rin ng galit ng maraming Pilipino pag kinitil po ang ating malayang pamamahayag. Freedom of speech. Freedom of expression. Narito po yung kaganapang ito, mga kabisdak. Ayan. Mantakin mo si Manong Jason sa ay sinerbihan ng warrant of arrest. May mga midyang dala. Antindi, sikat talaga si Manong Jason sa mga DDS sikat. Ayan. So, the local news includes the publication of the local offenses as amended by RA 10581 in relation to Section 6 of RA 1175. Ayan. Ay mga midya talaga. Kumpleto ha. Mga bayarang midya. Ang tindi. Di ba? Ang tanong ng narinig nyo sa sa audio, ba't may media pa po? Yun na nga. Bakit may media? Anong purpose? Ako nakikita ko po bakit may media. Para po manakot sa lahat ng mga nagkikriticize. Kagaya sa atin mga political vloggers. Gusto nilang ipaalam agad sa lahat ng mga kritiko ni Bongbong Marcos na ito mangyayari sa inyo. Pag panay kayo batikos, panay kayo mali-malita. Ito yung mangyayari sa inyo. Kung ano ang nangyayari, kay Jason sa mangyayari rin po sa inyo. Putangin ng pananakot, sobra-sobra. Gagawa namin kayo ng kaso. Ito yung mensahe dyan. Ang tanong, matatakot kaya ang mga DDS? O lalo kayong birahin sa social media? Lalo na po, itong pag-aristo kay Manong Jason sa ay malinaw na panggigipit. Ba't nyo isinerve yung warrant na yan? Agad. Alam nyo naman, holiday. Walang pasok. Ano ang purpose? Para masira lang si Manong Jason sa? Para makatulog si Manong Jason sa dyan sa detention center? Tuloy natin. Pinusasan talaga si Manong Jason sa, no? Pero yun, Hi, sir. Hindi po. John, ito po sa GMA 7 po. yeah, I know this is all set up, so don't worry. All set up, sabi ni Manong Jason sa. Did you expect this whole thing to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Apo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Ang tindi ni Matubag Ang nakalagay non-billable. Cyber libel ba? Kaso niya. Putang ina, may bill yan. Alam mo yung isinerve na warrant, ang nakalagay doon, unlawful publication. Mababang kaso yan. pwede nga hindi maglabas ng warrant of arrest ng yung unlawful publication. Parang illegal na pagpalabas mo ng balita. Hindi dapat yung magano sa'yo dyan, magkaso at irereklamo ka, kakastiguhin ka. Hindi yung NBI. Kasi hindi pwedeng labasan ka ng warrant dyan kasi unlawful publication, pagkakamali lang ng illegal na pag-publish. Talagang cyber libel dapat yun. Yung warrant ka, unlawful publication, wala pang bill, anak ng kagwang. Ito, nagsalita itong hinayupak na Matubag. Yabang niya dyan yung Matubag. Si Matubag po, na-aresto na po natin itong si Jason sa na na-issue po kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad po natin pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin is the joint operation at nahuli nga po siya dito sa Project 8 Quezon City at sa kasalukuyan po ay pinoprocess po ngayon ng NBI po. Ito po ay kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating po Pangulo at
paglalabas po ng iba't ibang peke na balita. Kaya naman po, ito isang babala na rin po natin doon sa mga tao na papakalat ng maling balita na kami po sa NBI hahabulin po namin ito. At ito nga po kaso niyan po, inobil po ito. So ito po yung process. At dadali po natin sa korte kung sino nag-issue ng kanya pong warrant of arrest. So, nagpapasalamat po ako sa aking mga kasama sa NBI sa mabilis na pagkilos sa pag-aresto po ni Mr. Jason Sa. Tangina no, ang alam ni Matubag ay cyber libel, cybercrime yung nakalagay sa warrant, hindi unlawful publication. Non-billable daw. Anak ng kamote oh. Alam mo Matubag, ito yung pinakabubong NBI. Alam mo yan, billable yan, yung cyber libel. Pero ngayon pinapalabas niyo yung non-billable. Anong gusto niyo mangyari? Talagang hindi niyo palabasin itong si Manong Jason Sa. Narinig niyo yung mensahe niya, ay yung mga nagpapakalat daw ng maling balita, nag-iingat daw. So, didiis lang kaya ninyong ipakulong. No, kami ang tinatakot ninyo, pero yung mga kawatan sa gobyerno hindi niyo kayang ipakulong. Yung malitagang, tahimik kayo doon. Ganito sana kabilis. Excuse me po. Aristuhin din ninyo yung mga malitagang. Mga naglilima sa kaban ng bayan, yung mga kriminal, ganun dapat kabilis. Oh, ito, ang bilis ng warrant eh. Hindi walang ninakaw po ito. Pero yung mga buhaya sa Kongreso hanggang ngayon, walang warrant. Putangin na ang laya ng mga animal. Yung mga durugista, hulihin nyo. Wala kayong nahuling durugista eh. Nahuli ninyo, pulburon. Pero walang durugista, mga anak ng kagwang kayo. Mga kriminal, hindi nyo kayang hulihin oh. Pero ito, nagkikritisize sa gobyerno, mangyak-ngyak kayo, papatahimikin natin, iparisto natin. Para takutin natin yung mga DDS. Putangin na, malayo matakot yung mga DDS. Matagal ng takot eh. Kumbaga, naubos na po yung takot. Pumalag po dyan si Mark Tolentino. Ayan po ang abogado ni Manong Jason Sa. Nag-research po ako ng unlawful publication. Ano ba nga ba itong unlawful publication bago po si Attorney Mark? Kung non-billable ba talaga ho ito? Ang unlawful publication sa Pilipinas ay karaniwang tumutukoy sa paglathala o pagkakalat ng impormasyon na pinagbabawal ng batas. Lalo na kung naka-apekto ito sa isang kaso o sa korte o reputasyon ng isang tao. Puta, naka-apekto ba kay bangag ito? Nahanap lang naman yung medical record. Ano bang nangyari sa Mr. President eh? Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, Article 154, ang unlawful publication ay maaaring mangyari kapag naglathala ng official na document o proceedings na walang paintulot. Meron bang inilathala si Manong Jason Sa ng mga dokumento kay bangag? Wala naman, pure criticism lang naman. Nagpapakalat ng balita o impormasyon o maaaring makasama sa public order o maka-influensya sa kaso. Wala namang kaso si BBM. Naglabas ng impormasyon bago pa ito official na ipahayag. Meron bang ganun? Wala, lahat ng ganun na. Tangina, bakit meron unlawful publication? Parusa, ito, Matubag. May multa. Ibig sabihin, multa lang, may fine lang, billable. Meron daw pagkakulong sa bigat ng kaso, maaaring aresto minor o aresto mayor. Sa praktika, madalas ang multa ipinapataw, pero pwede may kulong kung mabigat ang epekto. Halimbawa, naka-epekto sa hustisya o public safety. Naka-epekto ba sa hustisya at public safety yung mga post ni Manong Jason Sa? Wala. Kasi gusto lang naman niya malaman kung ano na bang nangyari ng lagay ng panahon ni Bongbong. Tsaka paano mo masasabi na fake news yung sinasabi ni Manong Jason Sa na may sakit si Bongbong? Hindi nga naglabas ng medical records hanggang ngayon, anak ng kagwang. O narito po yung depensa ni Manong Jason Sa. Pakinggan natin. Actually, yung kaso expected nito, but hindi naman expected na may arrestuin siya today. Kasi nag-usap kami kaninang umaga, yung kaso kasi na na-file sa court. Dalawa yan, yung tinatawag na cyber libel and yung unlawful publication. But yung na-issue ng warrant, yung unlawful publication, very minimal na kaso lang yan. I think nasa mga 6 months imprisonment lang yan. So, mali yung nakalagay, ang problema, mali ang nakalagay sa warrant of arrest. Non-billable. Non-billable. You say non-billable only if the offense is punishable by reclusion perpetua or life imprisonment. Ang kaso nito is 6 months lang yata ang kaso na penalty. Very minimal offense. RTC lang jurisdiction kasi in relation to cybercrime. So that's why umakyat siya. Dapat ang kaso nito is MTC lang. But because of the internet aspect, umakyat siya sa RTC. But this is a this is a billable offense or bail not required. Bail not required. So ibig sabihin, walang authority ang NBI na mag-aresto. Ang problema, I don't know, but maybe nagkamali ang court, nag-issue ng warrant. Bakit ang issue ng warrant na the bail is not required in this case? Maybe the cyber libel, but ang cyber libel, wala pang warrant na in-issue. Dalawang kaso kasi cyber libel and unlawful publication. Ang unlawful publication, we believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso nito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. We will file a proper manifestation. Bail is not required. So, ibig sabihin, pwede na hindi ka mag-bail, pwede ka nang makakalaya or makakalaya ka kaagad. Basta, may contest no, yung mga paratang sa'yo. Kaso sinabi kasi, non-billable. Ibig sabihin, hindi ka makapagpiyansa talaga. Sa bigat ng kaso mo, bawal ka magpiyansa. Mapipreso ka, lifetime imprisonment, anak ng kamote. Yun yata, iba yata pagkaintindi talaga ni Matibag eh. Ano yun? Sa court na to issue an order informing or requiring the NBI to release immediately our client. On the ground na wala silang legal basis to detain. Una, yes, maybe there's a warrant of arrest,
But dapat walang warrant of arrest na in-issue ang court. Second, non-bailable is different from not bail required. Sila dapat magsagot ang NBI. Kasi they were only ordered by the court to arrest. Na maybe mali yung order ng court, but wala namang, I understand ng NBI, trabaho nila yan na kung ano nakalagay sa court, ano nakalagay ng order, mali man o hindi mali, trabaho nila, kung ano nakalagay doon. Trabaho ko naman is to question the legality and the constitutionality ng order ng court. We will try tomorrow kung may court. Kung wala, we have no choice but Monday. Itong kaso nito, ang nag-file ang NBI. Ang reason nila is may mga fake publication daw about the health of the president. So yun ang in-issue ko doon, sinight ko na argument sa preliminary investigation. Bakit ang NBI ang nag-file? Una, ang NBI wala namang personal knowledge about that publication. Second, the NBI is not the offended party. Maybe they have authority to investigate, but wala silang personal knowledge kung anong nangyari. Diba? And may question din ako, bakit sa Pasay final? Maybe they filed in Pasay kasi ang office ng NBI dito sa Pasay. Mali din yun. But ang offended party, the allegedly offended party is the President of the Philippines. Saan ba yung opisina ng Presidente? Malacanang. Saan ang Malacanang? Manila. Manila, hindi naman sa Pasay. So, i-question din namin ang jurisdiction ng RTC ng Pasay. Bakit dito final? I believe final dito sa Pasay, there's only one ground. Because the address of the main office of the NBI is in Pasay. Kutsang ina, no, walang complainant, tapos may warrant. Walang complainant, tapos may kaso. Ang NBI pala, sila lang yung mag-iimbestiga. So pag nag-iimbestiga ka, dapat meron ka pa rin complainant. So yung complainant, sa akin pagkakaintindi kay kay Mark Tolentino, dapat yung complainant ay siya yung magsampa ng kaso. Ang lumalabas NBI o ang gumagalaw mag-isa. So hindi alam ni Bongbong ito. Walang perma na nag-complaint itong si Bangag. Bakit pa kasi pinapalaki natin yung issue? Maglabas na nga ho kayo ng medical bulletin at saka magpa-hair follicle test. Ito masyado kayong pinapalaki ninyo ang issue eh. Talagang aristo dalating sa kulong. Anak ng kaguwang eh. Ang simple lang naman ang ribat niyan eh. Maglabas ka ng medical bulletin para yung mga nagkikriticize sa inyo, nagsasabi stage 4 cancer ka, colon cancer ay magkahiyaan. Hanggang ngayon hindi nyo mailabas-labas ah. So ano bang tinatago talaga ni Bongbong Marcos? Malusog ba talaga siya? Nangangayat na nga po sir eh. So talagang maditin si Manong Jason sa. Ito pagpatuloy lang po natin yung interview kay Mark Tolentino. Sir, anong update kay Manong Jay Sonsa? Nandito kami sa NBI. So, of course, yung standard operating procedure dito, yung medical siya, yung mga may picture sa NBI. And nandito siya ngayon. Then, after here, sa Pasay, ilipat siya sa NBI Detention Center doon sa Muntinlupa. Opo. Considering, sir, yung edad ni Manong Jay, isa rin po ba yan sa inyo pong ginigit dyan sa NBI? Yes, we are requesting na sana bigyan ng konsiderasyon. Kasi first, senior citizen na si Mr. Jay Sonsa. And may sakit pa. Tapos yung mali yung inisyo ng court na warrant of arrest. Kasi bakit dapat wala ng walang warrant dapat inisyo nito? Kasi ang nakalagay sa warrant of arrest, binasa natin, mali. May typong error. Nakalagay doon, non-bailable or not bailable. Ang problema, ang kaso niya ngayon is unlawful publication. Unlawful publication, ang penalty is only up to 6 months to 6 years. So, ibig sabihin, hindi naman ito heinous crime na punishable by reclusion perpetua or higher. So, this is a double offense. In fact, hindi na kailangan ang bail nito. But maybe ang court nagkamali. Ito namang NBI, nabasa nila na may warrant of arrest ang court at sila na arrestuhin. So, of course, trabaho lang naman nila yan. But we will do all the legal remedies available as soon as possible. Opo. Considering holiday bukas, Attorney Mark, yung kliyente po ninyo mukhang talagang mananatili muna dyan po sa facility. Mabakasyon muna dito sa hotel ng NBI. Yun talaga. Grabe intindi ni sa NBI na, sige, mag-alaga kayo na matanda. Opo. At ano nga yung sir, pinag-ugatan ng kaso na ito? At di ba, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Pasok po ba yun sa depensa ninyo, sir? Ang kaso na ang base nito, yung allegedly yung pag-publish ng medical records ng presidente, ni Presidente Bongbong Marcos. So yun talaga ang punot-dulo dyan. But ang issue dito, bakit sa Pasay final? So based on my research, na-file dito sa Pasay, kasi ang main office ng NBI, Pasay City. But the offended party, allegedly the offended party in this case is the President of the Philippines. Hindi naman taga-Pasay si Bongbong Marcos. Kung hindi, yung kanyang opisina sa Malacanang, Manila. So dapat Manila final. But unfortunately, kung tingnan mo yung record ng kaso na ni Jay Sonsa, wala namang under oath or any statement from the President na nagreklamo siya being the offended party. Attorney Meng. So, walang complainant, inumin talaga Baka nagpapasikat lang to si Matubag. Matibag, kunting panahon na lang matitibag ka na rin yung paka. Nagpasikat, walang complainant, matakin mo, nagkakaso. May warrant of arrest pa. Non-billable pa. Inumin, grabe ang tindi nito magic. Gabi si Admar po ito. Meron bang patakaran kung pwede or hindi ang paghuli or pagsiserve ng warrant of arrest sa gabi? Ay, yun nga, basta under the rules, ang warrant of arrest can be served at any time of the day or night. Hindi naman ito search warrant na morning lang hanggang hapon. But ang warrant of arrest, it can be served at any time of the day or night. So, dapat nga mag-uwi na ito na batas kasi pwede ito maabuso. But if you read kasi, ang warrant of arrest ni Jay Sonsa,
parang mali talaga. So, bakit mali? First, nakalagay doon, not bailable. So, pag you say not bailable, hindi pwede i-bail. O, nakakadilaw yan, kita nyo, not bailable. But ang kaso is unlawful publication. It's a very simple case na may jurisdiction dapat nitong MTC lang, naging RTC, because there's cybercrime involved. But still, this is a bailable offense. Or, kung hindi man bailable, a bail is not required in this case. So, pagka nagkamali ang court, then ito namang NBI, ang ginagawa ng NBI is sinunod na nila ang order ng court. But we will do our best na ma-release si Jason as soon as possible. Tangina no, ang hirap daw ng kalagayan ng Pilipinas ngayon. Pag mag-criticize ka, NBI yung nagreklamo, NBI din yung mag-aresto. Putang namin talaga. Oh. Si Bangag, tahimik lang. Ayaw, wala nga hindi nagsampang buang. Yung mga atakdog lang niya yung kumakana. Tuloy po Atty. Mark. Opo. Holiday bukas, wala din pong patakaran na pwedeng magpiyansa if ever man na ma-question ito. We will try our best na maghanap ng kung pwede magpiyansa as soon as possible. But because na jurisdiction is ng kaso nito, ang may hawak ng kaso nito is Pasay, sarado ang Pasay City Hall bukas, sarado ang mga courts bukas. So, sa tingin ko, maka-bail kami or we will request the court to issue an order of immediate release of Jason Sa as soon as possible. So, we will do the request of the court Monday as soon as. But kung may available tomorrow or weekend, we will do. Basta lang ma-release ni Jason Sa as soon as possible. Opo. Regular po ba or common po ba, attorney, na yung offending party ay hindi yung nag-file ng... Yun nga, first, ang NBI, walang personal knowledge. Hearsay. Lahat ng statement na sinasabi nila, hindi personal knowledge nila. The NBI, they can investigate, but still, dapat may witness, may complainant. In this case, Correct, walang complainant. At least man lang, ang offended party, may nag-execute ng affidavit. But walang affidavit na in-issue ang ating presidente. So kasi walang in-issue ng affidavit ng ating presidente, so lahat ng mga pinagsasabi ng NBI doon sa piskalya, sa aming preliminary investigation, hearsay. So ibig sabihin hearsay, walang bearing or walang evidentiary value. Opo. Maaari bang malaman kung bakit nandito sa Metro Manila si Manong J? Kasi alam natin, nakabase siya doon sa... Nasa trabaho si Manong J talaga, doon siya nag-base. Pumunta siya dito sa Manila kasi pinaghandaan po namin ang bail po niya with respect sa libel. Kasi ang libel, normally may bail talaga yan. But with respect to this unlawful publication, kasi mapapagkaso to, normally, ang gagawin ng court, hindi talaga mag-issue ng warrant of arrest if bail is not required. That's why na nagkamali at ang court, but that's why na shock kami na tumawag si Sir Chase akin na may NBI daw, maraming tao sa bahay nila, ma-arrestuin siya na dapat hindi ito mangyari kasi hindi pa naman nag-issue ang court ng warrant of arrest with respect sa kaso nila libel. Kung may nag-issue man itong unlawful publication na kaso, dapat walang warrant of arrest na in-issue. Opo. Kailan po daw po na nailabas yung desisyon ng korte na umabot pa ng gabi yung implementation? Kaya hapon lang, mga bago magsarado ang opisina, mga 4 o'clock yata. Nilabas. So, based on my information, habang naghihintay na pala doon ng NBI sa korte na lumabas yung warrant of arrest, so pinapalo up talaga nila. That's why lumabas ang warrant of arrest. Pinapakulong talaga. Diretso na sila, diretso si Manong J. Opo. Siya lang po ba yung subject ng ganitong may kaso? Dalawas lang si Jason sa saka si Eric Celis. But madulas si Eric Celis so hindi na huli. Opo. Attorney, siguro, mensahe niyo na lang po sa mga supporter ni Manong Jason sa nangyari po sa kanya. Sa lahat po ng mga supporters ni Jason Sa, huwag kayong mag-alala, lalo na kanyang pamilya, huwag kayong mag-alala. Healthy si Jason Sa, nandito siya sa hindi naman siya, inalaga naman siya ng NBI, hindi naman siya pinapabayaan dito. Second, tutukan ko yung kaso niya na as soon as possible, makalabas talaga siya as soon as possible. And third, we will file a motion to the court for the immediate dismissal of this case. Dismissal of the ground that the Pasay Regional Trial Court walang jurisdiction sa kaso ito. Bakit walang jurisdiction ang Pasay Regional Trial Court? Kasi hindi naman nangyari allegedly agreement sa Pasay. So dapat hindi sa Pasay final ang kaso. So it should be dismissed as soon as possible. Butya maliwanag talaga ito ay panggigipit. Kasama rin si kay Eric dyan narito Ayan, Pasay talaga, court. Pero walang complainant po yan. Ang sa akin lang, ang conclusion ko dito, maliwanag to ay pananakot lamang sa mga nag-criticize kay Bongbong Marcos sa gobyerno. Pero meron po tayong tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Yan yung Article 3 sa Republic Act. Malaya po tayong maghayag ng ating saloobin at damdamin. Bilang isang Pilipino, karapatan po natin yan bilang nasa demokrasyang bansa. Matatakot kaya ang mga DDS at mga nagkikriticize kay BBM? Ano sa tingin